Sino ang nanloloko? Congressman Rillo. Si Congressman Rillo. Congressman Rillo. Nung kay Kong Rillo. Sa Monday o Tuesday ata, Bogs, ano? Yes. Tuloy na tayo magpa-file ng libel case sa kanya, di ba? Mamunot ko yung District 4, when we file libel cases sa mga naninira sa akin, they have to face it in court. Anyway, binayaran naman sila. Trabaho ninyo bilang isang lingkod bayan ang tulungan ang mga mamamayan na pagtibayin ang tiwala nila sa pamahalaan. Doon ka makipagdebate sa mga kamukha mo, mga tuko. Magagawa niyo po yan kapag sumasagot kayo sa mga katanungan. Nasaan ang pera? So sinilip namin lahat ng mga project mo at nakuha namin ang buong listahan. May 15 projects sa District 4 noong 2023. 83 million pesos. 77 million pesos. 37,323,800 pesos. Ano po ang mas kapani-paniwala na rason kung bakit pinapatahimik lahat ng nagtatanong? Gustong magserbisyo o 197 million pesos. I wasn't lying nung sinabi ko na napakadami nang nag-reach out sa amin at nag-offer ng kanilang mga tips o ng kanilang mga reklamo. And one of them is a contractor. And we got to sit down with him. Tulad nga ng sinabi ni Congressman Marvin Rillo, Wala pong maloloko kung wala magpapalok. ang sabi ni Kevin, siya daw ay pinagbantaan. Tinakot ang kanyang pamilya, siya daw ay tinago, siya daw ay sinigaw-sigawan, at siya daw ay binayaran. Natanong si Jesus Falsis tungkol sa video. Ang sabi niya, wala akong kinalaman dyan sa mga video na yun. Hindi ako kasama dyan. Wala akong alam dyan. sino sa inyong dalawa ang manloloko? So sige, himayin natin. Sino nga ba si Jesus Falsis sa konteksto ng kampanya ni Marvin Rillo? CJ Hero is one of the best active female news anchors in the Philippines today, turning the page on a remarkable career in pageantry, where she won essentially every beauty pageant she ever joined. She leverages her platform to address critical social and political issues. Beyond her role as an anchor, CJ also serves as a volunteer firefighter, demonstrating her commitment to community service. Of the 11 PGMN Rockstar anchors, CJ has thus far been the most viral on every social media platform. Jesus Falsis. Welcome to the show. Ako po si Attorney Jess Falsis from Quezon City. Sa totoo lang, ang dami kong nilatag na topic o yung mga gusto kong pag-usapan sa election cycle na to para tulungan yung mga botante natin na mas maging mapanuri sa mga nakikita nila, sa mga naririnig nila, o sa mga pinapangako sa kanila. You were never a target of mine. You were never even in my radar. Until itong mga nakaraang araw, attack ka ng attack at ang init-init mo na idiin sa mga followers mo o sa mga sumusuporta sa'yo na kami or ako ay fake journalist. I wasn't lying nung sinabi ko, nung hinamon ko si Congressman Marvin Rillo na napakadami nang nag-reach out sa amin at nag-offer ng kanilang mga tips, ng kanilang mga storya o ng kanilang mga reklamo. But for some reason, I don't think you believed us. Sa totoo lang, matagal naming pinag-usapan, matagal naming pinagdesisyonan, inupuan, kung gagawa pa ba kami ng isa pang episode tungkol sa inyo dyan sa District 4. But since we came out with the first episode
nagkaroon kami ng 40,000 new followers or subscribers sa YouTube at nagkaroon kami ng close to 100,000 new followers sa Facebook. And so we thought, maraming naniwala, maraming nagtiwala. Maybe we owe it to them na ibigay sa kanila yung picture na nabubuo sa harapan namin sa mga tips na binibigay sa amin. And so we realized, maybe that's our advantage, being an independent media over the mainstream ones. We don't have to worry about viewership. We don't have to worry about ads. We don't have to worry about any boss. And so we decided, maybe we should just do the right thing. And so here we are. Dahil dito sa PGMN, naniniwala kami na ang informed public, sila ay boboto ng tama. Sila ay gagawa ng tamang desisyon. Tulad nga ng sinabi ni Congressman Marvin Rillo sa kanyang infomercial on how to spot fake news from real news. Wala pong maloloko kung wala magpapalok. Kaya siguro, katulad niya, diin ka ng diin na ako ay fake, na ang PGMN ay bayaran. So sige, himayin natin para magkaalaman sino ang manloloko. Sino nga ba si Jesus Falsis sa konteksto ng kampanya ni Marvin Rillo? Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, ang iisipin natin, siya ay isang political scientist, eksperto na nagbibigay ng kanyang opinyon sa mga development o yung mga nangyayari sa politika. Pero kung titingnan ninyo ng mabuti, lalong-lalo na ang kanyang Facebook page, makikita ninyo na parang mas galit pa siya kaysa sa politiko na tinatanong namin. Ang hindi sinasabi sa inyo, si Jesus Falsis ay isang kagawad sa District 4 at aktibo na nangangampanya para sa Team Panalo. Kaya nga, lahat ng mga post niya na may kinalaman sa eleksyon para sa congressman sa District 4, Team Rillo siya. In fact, siya ang lawyer ng Quezon City Against Corruption na nag-file ng disqualification case laban kay Congressman Bong Suntay. Pero, ang sinasabi niya, yun ay ginagawa niya dahil gusto niya ng accountability, dahil gusto niyang mapabuti ang sistema. Nagkaroon pa nga sila ng press con kung saan nagpresenta sila ng isang witness na di umano ay may personal na kaalaman na nagkaroon ng vote buying sa kampo ni Congressman Bong Suntay. Sinasabi ko na kay Boss Jano noon, Boss Jano, may nakita akong form. Ako at walo. Hanap ka ng witness. Kasi kung ito lang, walang kaso. Kung ito lang, mahirap kasi ang kaso. Again, we need a witness. So fortunately, si Boss Chano may nakitang witness na willing mag-testify. And that witness is Kevin Roising, aka Angel. Siya ang witness sa lumabas na video na nagsabing, alam niyo ba, Distrito 4, na handa rin silang magbayad ng mga taga-media upang magsinungaling at magpakalat ng mga kasinungalingan katulad ng fake news para lang sirain si Congressman Marvin Rillo. Hindi na nga namin pinansin talaga ang video na yan dahil sabi namin, wala namang kinalaman sa atin yan eh. Pero dahil sa video na yon, marami ang nag-associate sa amin na kami nga ay binayaran, na kami nga ay related sa campaign ni Bong Suntay. Ang problema, si Kevin Roising, aka Angel, bumaligtad ilang araw lang matapos lumabas ang video. At sa kanyang pagbaligtad, naghain siya ng kanyang opisyal na pahayag sa COMELEC at sinabi niya na ang kanyang testimonya na sinubmit bilang ebidensya para sa disqualification case sa Suntay ay hindi totoo. Ang sabi ni Kevin, siya daw ay pinagbantaan. Tinakot ang kanyang pamilya, siya daw ay tinago, siya daw ay sinigaw-sigawan, at siya daw ay binayaran para siraan ang Team Suntay.
At katulad ng mga media na umattend sa press con na yan, nakakuha din kami ng kopya ng transcript ng kanyang opisyal na salaysay. Sa nasabing salaysay, dinawit niya sina Jesus Falsis, Jano Orate, isang nagngangalang Poleng, Michael Angelo, at mismong si Congressman Marvin Rillo bilang nasa likod ng sinasabi niyang fake video. In fact, sabi pa niya sa salaysay niya, si Jesus pa daw ang nagbigay sa kanya ng alias Angel. Nagkabiruan pa nga daw sila sa sasakyan na dahil may Malu Chua, isang napakainit daw na taga-suporta ni Bong Suntay, dapat meron ding Malu ang Team Rillo. Pero dahil Chinese name daw, dapat Malu Wang. It was funny. Pero sabi ni Jesus, nako, wag natin gawin yan. Dahil baka hindi tayo seryosohin. So they decided, Angel na lang ang kanyang magiging alias. Now, syempre, hindi ko sinasabi na totoo ang sinasabi ni Kevin. Ang sinasabi ko, pagdudahan natin. 'Di ba? Bumaligtad 2 beses bumaligtad. Pero, angat na angat sa akin ang pangalang Malu Wang. Pero bago ko sabihin sa inyo bakit, punta muna tayo sa press con na ginawa ng kampo ni Jesus Falsis at ng Quezon City Against Corruption bilang tugon sa pagbaligtad ni Kevin Roy Singh. Pinabulaanan ni Jesus, or sinabi niya kasinungalingan, yung sinasabi ni Kevin na kinidnap siya. Ito po ba yung isang taong kikidnapin or winners ako para mag-testify na kusang loob sumama sa SM North? Ito pong damit niya, ito yung damit niya sa press con natin. Yan din ang damit niya nung sa Comelec. This is on the same day. Sabi nga niya, meron siyang CCTV na si Kevin ay nakakapunta. Malaya siyang nakakapunta kung saan-saan. Pero inamin niya yung ibang mga detalye sa salaysay ni Kevin. Pero labas na tayo dyan. It's a matter of he said, she said. Marami pang ibang detalye na dininay si Jesus Falsis. And it's understandable. Naniniwala naman ako sa ibang sinabi ni Jesus sa press con na yon. Pero nung tinanong yung katabi niya sa press con, ang representante ng Quezon City Against Corruption na si Jano Orate tungkol sa mga kaso kay Marvin Rillo, ang sinagot niya ito. Yung tungkol kay Marvin Rillo, totoo po, wala akong alam dyan. Kung may reklamo man, lumapit sa opisina namin, sa tanggapan namin, kahit mismo si Marvin Rillo, imbestigahan po namin. Patas po ang Quezon City Against Corruption. Patas ang QC Against Corruption. Ang nagsabi niyan ay si Jano Orate. Ang Jano Orate na nagsabing dapat maging pangalan ni Kevin ay Malu Wang. The same Jano Orate na nagpost sa Facebook nito. Unang gumamit ng 71 million issue yung mga jologs. Ngayon naman, pinasosyal lang at pinaganda yung accent. Pero parehas pa rin ng kwento. Wala bang mas malalim? Kunwari, dating Malu Wang, ngayon sumikip. Ganern. Sa sinabi niyang yan, masasabi niyo ba na totoong patas ang Quezon City Against Corruption? Si Falsis na nangangampanya para kay Marvin Rillo at si Jano Orate na nagsampa ng kaso laban sa kalaban ni Rillo na si Bong Suntay, ang dalawang yan, init na sabihing kami ay bayaran at fake news. Sino ang nanloloko? Another interesting thing, sa press con na yan, nag-focus lang sila doon sa kaso sa Comelec tungkol sa pagbaligtad ni Angel. Kung binayaran siya doon, ang tanong, bakit siya nagsabi ng ganon? Tapos babaliktad siya. So binayaran din ba siya ngayon para bumaliktad? Pero ang ayaw nilang pag-usapan ay ang tungkol sa video ni Kevin. Dahil sa salaysay ni Kevin, nandoon mismo si Jesus Falsis. Nandoon mismo si MA o si Michael Angelo na interestingly ay na-feature namin sa aming first episode. Magkukulat ka, sabi ko sa iyo, kung sino yung mga ganyan na malakas bumanat. Pag hinukay mong mabuti,
sila yung maraming itinara. Challenge accepted. Maghukay pa tayo. Lumiliit ang mundo. At sino pa ang nandoon? Si Poleng, na siya ring galit na galit na galit sa amin dahil sa video na nilabas namin. Natanong si Jesus Falsis tungkol sa video. Ang sabi niya, Wala akong kinalaman dyan sa mga video na yan. Hindi ako kasama dyan. Wala akong alam dyan. Kung ano mang sinot niya yan, kung anong ginawa niya dito, I'm sure voluntary din niya ginawa yun. ang tapang-tapang pa ni Jesus. Sabi niya, may screenshots ako na magpapatunay na nagsisinungaling si Kevin Roising. At ang sabi pa ni Kevin, yung mga naunang version ng video na yon, sinut sa MC Rillo Building. Well, Jesus, si Kevin nagbigay ng general consent na ma-access ang kanyang telepono. May mga screenshots yan. Ang challenge ko sa'yo, willing ka ba na i-forgo yung iyong karapatan to privacy at ipakita din ang side mo ng screenshots? Para magkaalaman tayo. Sino sa inyong dalawa ang manloloko? Now again, I do not believe Kevin 100%. At kahit anong mangyari, pwede siyang makasuhan ng perjury. Dahil dalawang magkasalungat na salaysay ang kanyang ipinasa. Notarized. Pero bahala na siya dyan. Buhay na niya yan. Ang concern ko ay ito. Why would people be conniving? Yung gagawa sila ng ganito ka-elaborate na plano para lang manalo. Of course, the assumption is that lahat ng tumatakbo ang gusto lang ay magsilbi sa taong bayan. Nagsimula lang naman ang lahat ng ito nang nilabas namin ang naging resulta ng research namin tungkol sa proyekto na yan sa Carlos Albert High School. At sa tinagal-tagal na ng panahon, sa daming beses na kami ay nagtanong, wala pa rin kaming nakuhang kasagutan. In fact, ang nakuha namin, puro paglilihis, pero walang paliwanag. Hanggat maaari, wag po kayong manira about sa Carlos L. Albert High School kasi yung school po yung nasisira, hindi po yung mismong tao na yung sinisiraan. In-insist nila na gusto nila may ceremony. Oo, may ceremony, pero sa loob pa rin ng classroom. Naglalagay lang na issue sa moving up sa Carlos kasi. Yun yung mga nanay siguro na hindi umattend o hindi nakakaalam ng pagkakaiba ng moving up sa graduation. Yung moving up po kasi, hindi po siya graduation. Yung talagang graduate ka to college, hindi po siya ganun. Bakit daw ganun? Bakit daw ganito? Eh yung nasisira yung school. Hindi naman po yung tao yung sinisiraan nila, yung school po yung nasisira. Kaya masyado akong nalungkot bilang estudyante ng Carlos L. Albert High School. Nalaman ko po na gagawing gymnasium ang dati naming covered court. Sobrang natuwa po ako. Pinatitibay niya pa. So, ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Kailangan talaga pagtibayin yung mga poste niyan. So, hindi lang siya basta-basta na pag tinayo mo, gano'n na lang. Hindi. Kailangan talagang matibay na matibay yan kasi mga bata ang makikinabang niyan. Ang katanungan lang naman namin, nasaan ang pera? Kung ang gusto nyo pong patunayan ay nagsisinungaling kami, ang dali-dali pong gawin yan. Sasagutin lang ang tanong. But you did not want to do that. Ang dami pang paligoy-ligoy. Ang dami pang distraction. Pero sige, pagbigyan natin. May phase 2 at phase 3 ang proyekto. Nasaan ang budget para dyan? Di rin sinagot. Pero ang sabi ng DPWH sa amin, nag-request sila ng pondo para sa phase 2 ng proyekto. In fact, aprobado na nga ng Regional Development Council. So, ibig sabihin na ipasa yan sa Kongreso para sa deliberation. At ano ang nangyayari sa deliberation? Diyan nagde-decide si congressman kung alin sa mga nasa listahan ang kanyang ipaprioritize. Yun lang naman ang hinihintay ko na sabihin ni congressman na siya ang nag-decide na huwag i-prioritize ang proyekto na yan. At ang nakakalungkot dito, ang naaapektuhan ng paglilihis na yan ay ang mga mamamayan. Partikular, ang mga estudyante. Dati po kasi nung grade 8 po ako, doon po tinibag yung sabi nilang gagawing gymnasium. Tapos hanggang ngayon po wala pa rin. Meron po kami yung intrams ganun. Eh ngayon po ginagawa na lang po yan. Diyan po sa quadrangle, sa labas lang po.
Kapag po may mga sayaw kami, imbes na sa school magpa-practice, sabihin sa bahay na lang po. O kaya dyan po sila nagpa-practice sa gilid. Dito po sa labas. Sa kali mismo? Opo. Ang isang malaking tanong ko dyan, bakit ang Carlos Albert lang ang may moving up sa kwarto? Sabi nila meron daw nilabas ang DepEd, ganito-ganito. Bakit lahat ng public schools meron silang magandang area to celebrate moving up and graduation? Nagulk ako yung mga nanay, nakatayo lang kami doon sa may gilid ng hagdanan. Sa may hagdanan kami, as in lahat sa hagdanan lang nakatayo kami, hile-hilera kami. Ang upuan namin, yung yung plastic lang. Ako, nakatayo lang. Kasi yung iba, may mga mas matatanda sa amin, sila yung uupo. Kaya sabi ko, nung nakita ko yung anak ko, para ang hirap, hindi ko alam kung maiiyak ako o ano. Wala, kaya nung pagdating namin dito, kapat ganun na lang ba? Ano na ba nangyari? Ang hirap isipin na na ganun lang yung graduation nila. Ilang taon namin na pinaghirapan ng hatid sunto, ganito, kung ano yung mga kailangan, tas ganun lang. Siyempre, nakakapanghinayang, nakakapanglumo bilang magulang. Pagkataon mo siyang hinatid sundo, pinakain, almusal, gigisingin, di ba? Tapos, sa isang room mo lang isi-celebrate. Yung mga pamangkin ko, tinanong ko, ano pakiramdam mo? Malungkot. Kasi bakit si ate, si kuya? Yung mga pinsan ko, nag-graduate, umakyat na stage, bakit kami hindi? Unfair naman po sa mga student. Hindi nila nagagamit. Saan sila mag-PPE? Sa quadrangle lang. Mainit. Instead na every moving up may pagdadausan na maganda, na maaliwalas. Nung nakaraan, kulog kasi yun sa loob lang ng classroom ginawa. Tapos yung mga parent, nasa labas lang sa hallway. Siyempre po nang hihinayang. Kung hindi naman pala magagawa, bakit tinibag agad? So sino po ang nagsasabi ng totoo? Ang DPWH o kayo? Sino ang manloloko? Nung hinamon kita ng debate para bigyan ka ng pagkakataon na pasinungalingan ako, sinabi ko, marami ang lumalapit sa amin. Mga taong malapit sa'yo. Mga taong nasaktan sa mga ginawa mo. Mga taong dating naniwala sa'yo. Hindi ako nagbibiro. I was not bluffing when I said that. And one of them is a contractor. And we got to sit down with him. So yun, doon ko nalaman na, talaga palang may meeting, so pumunta po kami. Ano, meeting po ng? Meeting ng mga kontraktor ko yun dahil para pag-usapan yung mga project niya nga. At doon nagbanggit na may enrollment fee na 1M para makasama sa grupo ng mga kontraktor para makapag-kontrata. Ano lang po yun, para makapasok ka, para makasali ka. Kaya nga enrollment Sino ba ang namimili ng contractor sa mga project? Si Rilio na rin Ang congressman ang nagpipili nun ng contractor. Opo. Pero paano nila nadadaya ang bidding? Sila na gumagawa nun. Sabi nila, sila na daw ang bahala So, sabi mo, ilang buwan hindi kayo nakakakuha ng project? Opo, di nag-follow up nga po ako. Tapos biglang, finally po, biglang nagsabi na ng 45 million na building po. So, kailangan na po mag-advance daw ng 20% muna. So, syempre, nagbigay na rin ako ng enrollment fee na 1 million. E di, sugal ka na. Bigay ako ulit 20%. So, 20% of the price of the project? Opo. Puro po abiso lang na maghintay lang daw ako at lalabas, bibigyan daw, tatawagan daw ako. Okay, so itong project na to, was it a specific project or sinabihan ka lang, uy, baka may project? Hindi po, sabi po may project po, kaya nga po hinihingi ko nga po yung listahan. But you were never given a list? Opo, hindi po ako nabigyan. Kaya po, hanggang sa nagkaroon po ako ng pagkakataon, naglakas na ako ng loob na makausap si Rilio. Siya mismo or staff? Hindi po, siya po. Talaga siya mismo? Okay. Na po ako ng paraan para po magkita kami. Mm-hmm. Alam niyo po naman, biglang nung nakita ko siya at binanggit ko sa kanya kung paano nangyari,
parang umiiwas, para pong nagmamadali. Sabi ho niya na, tatawagan ka na lang ni Okay. And is Ayun po, yun po yung coordinator. yung dun Sa sa una po. una, yung 1 million. Siya yung Siya po nagtawag ang ng meeting kausap na yun. ko. Opo. You've seen them together? Opo, nakikita ko po sila. Pero hindi po madalas kasi nga parati ko pong kausap naman dun si Oo, yung Saka puro telepono lang ang madalas. Mhm. Did you ever find out kung yung project na yun na 45 million, ganyan, kung may nabigyan talaga ng Palagay ko po, nito po, parang last year po, parang meron na bigyan. Pero ewan ko po, parang, di ko po alam kung yung pa rin yun, parang iba na, babae na yata yung paiba-iba siguro coordinator. Wala pong tatagal na coordinator doon dahil po lahat sila manloloko eh. very specific po ang pangalan na binigay sa amin. But to protect their privacy, itago na lang muna natin. Pero ang isa po dyan, malapit sa inyo. Palaging nakikitang kasama ninyo. Yung babae, well, we had a hard time looking for her, but we did find this. Ay, teka nga pala, anong isang araw meron tayong kinikwento sa inyo tungkol po sa bagong 3 hari dyan sa Quezon City, ano ha? Itong 3 haring ito, hindi ho naglalayong magbigay ho ng aginaldo. Ang kaibahan ho nitong 3 hari, namimerwisyo. Nagyayabang po itong si Reyna Jill kay Haring Yossi. Ito yung kwento ha. Sabi niya, 25% ang dapat na SOP sa 500 million pesos na retrofitting na tulay sa kanilang distrito. Ito na rin ngayon ang kalakaran, sabi po ni Haring Kulot Di Santo. Ano ha? 15% kay Haring Yossi, 10% naman kay Reyna Jill. Walang kahirap-hirap, ano ha? Walang pipirmahan, dokumento, walang sabit, pera na. Ayos ha. Sa huli, nagkasundo sa 20%. 15% kay Haring Yossi, 5% naman kay Reyna Jill. Sobra pa rin, ayon sa kaibigang kontraktor. Napakahirap na trabaho ang retrofitting at ang kalakaran para sa pagkakaroon ng kita ay maximum na 10% kung sasagarin ang SOP. Nagkakaroon ho ng dayan at isasakripisyo ang kalidad ng gagawing tulay. Tulay po itong gagawin ha. Pag nagkaroon ng aberya, sinong sisisihin? Yung kawawang kontraktor at ang Department of Public Works and Highways. Samantala, nakuha na ni Reyna Jill at saka ni Yossi, ni Haring Yossi, ang tumataginting na 20% ng halagang 100 million pesos. I'm not saying na siya yun. Ang sinasabi ko lang, yun lang ang reference na nakita namin. Hindi po ito ang unang pagkakataon na may bumulong sa amin tungkol sa SOP. Iba-iba nga po nagsimula sa 15 hanggang 30. Pero tingnan natin. Let's just assume conservatively, 20%. So, sinilip namin lahat ng mga project mo at nakuha namin ang buong listahan sa Project and Contract Management Application ng DPWH mula 2023 hanggang 2025. May 15 projects sa District 4 noong 2023. Isa dyan ay multipurpose building, LTO Phase 2 sa Pinyahan na pinondohan ng party list. Tapos, so kung tatanggalin natin yung mga proyekto na hindi galing sa opisina ninyo, ang matitira dyan, 415 million pesos. 20% niyan, 83 million pesos. Taong 2024, mayroong 22 na proyekto sa District 4. 4 dito ay mga buildings, 4 na repair ng drainage system, at 14 na repair ng kalsada. Ang interesting dito, yung natatanging 4 na building projects sa 2024 ay galing sa pondo ng ibang politiko. Ni Congressman Richard Gomez, Senador Bong Revilla, Senador Bato de la Rosa, at Congressman Sandro Marcos. Wala kang building project noong 2024. So, suma total, ang mga galing sa opisina ninyo ay nagkakahalaga ng 385 million pesos. 20% niyan, 77 million pesos. Taong 2025, 6 na proyekto, lahat kalsada. Ang mga proyektong ito, nagkakahalagang 186,619,000 pesos. 20% niyan, 37,323,800 pesos.
So kung paniniwalaan natin ang statement, ang suma total from 2023 to 2025, 197 million pesos. Yan ho ang mga proyekto ninyo sa 3 taon. What's very interesting here, 2023, taon kung kailan sinimulan ang Carlos Albert High School Multipurpose Building. Doong taon lang, may building project si Congressman. 2024 and 2025, puro kalsada at drainage system na lang. Ayaw nyo na ba ng building, sir? Kaya ba hindi napondohan ang 2nd at 3rd phases ng Carlos Albert High School Multipurpose Building? Why? Why? So between the contractor at yung ibang nagsumbong sa amin at kayo, sino ang manloloko? 197 million pesos. Ito po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Kevin Project? Ito po ba ang dahilan kung bakit hindi ho ninyo kami masagot? Ito po ba ang dahilan kung bakit init na init kayo, gigil kayo na itatak sa utak ng inyong mga constituents na kami po ay bayaran, na kami po ay nagsisinungaling? At para po sa inyong mga nanonood, 197 million pesos. Ano po ang mas kapanipaniwala na motibo sa pagkakabuo ng Project Kevin? Ang kagustuhan magserbisyo o 197 million pesos? Ano po ang mas kapanipaniwala na rason kung bakit pinapatahimik lahat ng nagtatanong? Gustong magserbisyo o 197 million pesos? Ano po ang mas kapanipaniwalang rason kung bakit diin na diin sila sa kanilang mga mamamayan na kami po ay bayaran at nagsisinungaling? Gustong magserbisyo o 197 million pesos? Ang sabi po ninyo, mahal kayo ng masa. Ang tanong, mahal nyo rin po ba sila? Binalot ng apoy at makapal na usok ang bahaging ito ng Makabayan Street sa Barangay Obrero, Quezon City sa laki ng sunog. Umakyat ito sa 2nd alarma. Sa tala ng barangay, nasa 100 pamilya o nasa 500 katao ang nasunugan. Gusto ko pong makuha yung 10K na pinamigay niya. Kasi tulong po yun eh. Di ba? Tax po yan. Hindi naman po sa kanyang pera yan. Kailangan po makuha ko yung 10,000 na yan. Kasi yung hindi nga po nasunog ang nagkaroon. Samantalang ako po talagang wala yung bahay ko, ubos. Kaya yan po yung kinasasama ng loob ko. Dapat sa ganyan, hindi sila namumulitika. Paano namin mapaparating sa mga nakaupo, yung mga nasa loob namin, kung hindi ako magsasalita, hindi kami magsasalita. Kasi itong sasabihin po namin, hindi po to puro paninira. Pawang katotohanan lang po. Medyo masama ang loob ko talaga kasi ever since talaga na naging supporter ako ni Kong Suntay, talagang hindi na talaga kami nakakalapit kay Congressman Rillo. Naiiyak ako sa sitwasyon namin kasi hindi para sa akin, para sa mga taong malalapit sa akin, mga leader namin. Parang bakit ganon? Pag kailangan namin ng tulong, dapat pag ganitong sakuna, iwas, dapat hindi muna pinupolitika. Sa ganitong sitwasyon, kaya ko naman namin mag-provide ng sarili namin na magpagawa kami ng bahay. Kasi lahat naman po kami nagtatrabaho. Ako, grab driver po ako. Yung ate ko po, yung asawa niya, is seaman po. Kumbaga sa tulong-tulong namin, kaya naman po namin i-provide. Ang hinihiling lang po namin sa kanila, tulong po sana. Na sana naibigay po nila sa amin. Sana sa ganitong sitwasyon na may sakuna, dapat pantay-pantay. Huwag namumulitika para hindi nagagalit yung mga tao. Kasi ayuda para sa mga nasunugan, hindi namin naman nililimos yan, hindi naman namin hinihingi. Dapat pusang binibigay. Nasunugan naman po kami. Pera naman ng taong bayan, taxpayer din naman kami. Nagpa-project siya ng patubig niya, congressman na siya, hindi po kami, binura po kami sa patubig niya.
Yun Bakit po po. kayo tingin ni Ed sa pwera na kayo? Kasi yung asawa ko po suntay. Ay, okay. Ako naman, alam mo, pigilan ko siya ng wag na siya magtrabaho ron. Karapatan niya naman yun. Nung pangalawang patawag, pumunta ako ron. Nagpatawag nga, binanggit yung dating Ginoo, Cordero, tapos ako nga. Ang sabi niya, sino dito ang asawa ni Kawangi? Vlog. Tumasak ngayon ako lang kami. Sabi ko, ano mo problema sa asawa ko? Sabi ko, ma'am, kung may problema kayo sa akin, pwede nyo naman burahin. Kung nag-alangan sa akin, burahin nyo. Hindi ko kailangan ng ano nyo. At tumitira naman ng wife ko kasi regarding sa mga maling ginagawa niya, hindi naman tumitira siya ng below the belt. Katulad ng mga ayuda na binibigay niya. Kasi pag nagpalista kami, matik, burado ka na eh. Hindi mo pa nga na-screening, burado ka na. Tatanungin ko po ulit kayo ngayon. Kayo ho ba ay nandito para magserbisyo o para sa 197 million pesos? I have everything to lose and nothing to gain. Wala po akong ibang motibo. Hindi ko po ito ikakayaman. Trabaho ko po bilang mamamahayag ang magtanong. I am in the business of exposing lies, corruption, and anomalies when I see one. Trabaho niyo po bilang isang lingkod bayan na hinalal ng mamamayan na paglingkuran sila ng pantay-pantay. Trabaho ninyo bilang isang lingkod bayan ang tulungan ang mga mamamayan na pagtibayin ang tiwala at paniniwala nila sa pamahalaan. Magagawa niyo po yan kapag sumasagot kayo sa mga katanungan. Hindi kita sasagutin, ba't kita? Hindi ka naman kandidato, una-una. Pangalawa, hindi ka naman kaliga ko. Kaliga mo, si Pokwang, na maganda at mabait. Buti pa si Pokwang, maganda at mabait. Diba? Doon ka makipagdebate sa mga kamukha mo, mga tuko. When you ease the doubts, the fears of your people, mapapatunayan po ninyo na kayo ay nandito para sa serbisyo at hindi para sa 197 million pesos. Pilit po ninyong tinatanggal sa akin yung title na journalist. Kapag po tinanggal nyo sa pangalan ko yan, ako ay magiging hamak na mamamayan na lamang. But that will not invalidate ang mga katanungan. That will not invalidate the evidence. Kapag ako ay hamak na mamamayan lamang, mas matibay ang karapatan ko na magtanong at mas kailangan po ninyo na sagutin ang mga ito. Babalikan ko lang po ang sinabi ninyo. Walang manloloko kung walang magpapaloko. Alam niyo kung ano ang mali dyan? Kapag ikaw ang naloko, kasalanan mo. Kapag ikaw ang naloko, tanga ka. Kapag ikaw ang naloko, bahala ka. Pag-isipan niyo pong mabuti. Walang manloloko kung walang magpapaloko. Bakit natin tinatanggalan ng kasalanan ang manloloko? Ang mga tao na gustong palaging ibaling yung sisi sa mga biktima o sa mga naloloko ay yung mga taong gustong maabsuelto. Sila po yung mga manloloko. CJ Hero para sa PGMN. Hindi kita sasagutin, ba't kita? Hindi ka naman kandidato, una-una. Pangalawa, hindi ka naman kaliga ko. Kaliga mo, si Pokwang, na maganda at mabait. Buti pa si Pokwang, maganda at mabait. Diba? Doon ka makipagdebate sa mga kamukha mo, mga tuko.